Kung bangis at patibayan ng pangil ang pag-uusapan sa mundo ng mamalya, malamang wala nang makakatalo pa sa buwaya o krokodilyo. Kilala ang reptalyang ito bilang mabagsik, maliksi at may matibay na balat na kinakatakutan ng ibang reptalya. Ngunit may isang kakaibang buwaya na nagtataglay ng isang gintong pangil na magbibigay swerte, lakas at kapangyarihan sa ating bida na lulupig sa kampon ng kadiliman. Halina't ating tunghayan ang pakikipagsapalaran ng isang binatang mangangaso na nagtatangan ng gintong pangil ng buwaya. Isang ordinaryong binata na magiging isang bayani sa mata ng maraming tao. Isang tagapagligtas na umibig sa isang mayuming gabunan na may koneksyon sa pinagmulang angkan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang sa nakaraan. Sa isang liblib at tagong baryo sa paanan ng bundok sa parteng Kabisayaan ay may isang pamayanan na tahimik at matiwasay na pamumuhay, malayo sa maingay na lungsod. Isa na nga sa mga naninirahan dito sina Lolo Tasio at Emilio. Si Lolo Tasio ay isang retiradong guro na nagmula sa isang magulong bayan sa Bisaya. Ang lugar na ito ang pinanggalingan niya noong tuluyan ng gumuho buhat ng magsilipana ang mga nilalang na gabunan na pinamumunuan ng isang maharlikang pamilya na galing pa sa Mindanao. Nagdadalang tao noon ang nag-iisang anak ni Lolo Tasio na si Soledad nang magsimulang maghasik ng lagim ang mga halimaw. Ang bawat pamilya ay nakaranas ng kalupitan sa kamay ng pinuno ng mga gabunan na si Kapitan Gabino. Bumaha ang dugo sa lupa at ginawang panlaman sa tiyan ang mga inosenteng tao. Ang bayan na iyon ay tuluyang nasakop at ginawang impyerno ng mga dayuhang halimaw. Sa kalagitnaan ng sigalot sa bayan ay mapalad namang nakaligtas ang mag-ama, ngunit hindi naging madali ang kanilang pagtakas. Pahinto-hinto sila sa pagtakbo habang habol ang hininga sa masukal na kagubatan. Kabuanan na noon ni Soledad, kaya anumang oras maaari na niyang isilang ang sanggol. Gayunman naging matatag si Soledad. Pinilit niyang tibayan ang loob na hindi mapahamak ang bata sa kanyang sinapupunan. Todo alalay din ang kanyang tatay na si Mang Tasio, na huwag mabuwal sa pagtakbo sa malubak na daan lalo't hindi pamilyar sa kanila ang gubat. Sa kalagitnaan ng kasukalan ay hindi napigilan ni Soledad ang pananakit ng tiyan. Pakiramdam niya'y manganganak na siya. Sa ilalim ng isang malaking puno, doon isinilang ng ginang ang sanggol. Mismong ang ama nito ang nagpaanak sa kanya. Sa kasamaang palad, nasawi si Soledad sa panganganak at nabuhay naman ang bata. At ang batang ito ay si Emilio, ang nag-iisang apo ni Lolo Tasio. Sa ilalim ng puno ibinaon ng Ginoo ang labi ng anak. Binigyan ng maayos na himlayan bago lisanin ang gubat, kasama ang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Sa paglalakbay nito palabas sa malawak na kakahuyan, dinala siya ng kanyang mga paa sa batis. Nagkataon naman na may napadaang bangkero, kaya nakahingi ito ng agarang tulong. Lulan ng maliit na bangka, nakaligtas silang maglolo sa kamay ng mga gabunan. Si Lolo Tasio ang tumayong ama't ina ni Emilio. Siya din ang nagbigay ng pangalan mula sa pangalan ng yumaong ama nito. Pinalaki na isang mabait, magalang at matulungin na bata. Dahil lumaki si Emilio sa bungad ng kagubatan, ay pangangaso ang una niyang nakagisnan. Emilio apo, kailan ka ba matatapos sa ginagawa mo? Kanina ka pa panay tapyas ng kawayan. Hindi ka ba napapagod? Itigil mo na muna ang ginagawa mo. Halina't kakain na tayo. Hingal na wika ni Lolo Tasio sa apo na katatapos lang magluto ng tanghalian. Mauna na po kayong kumain, Lo. Susunod na lang po ako. Malapit ko na pong matapos ito. Magalang naman na tugon ni Emilio sa abuelo. Nanatiling nakatuon ang sarili sa ginagawa. Oh sige,
Basta't bilisan mo lang, apo. Hihintayin kita sa hapag. Hindi ako kakain na hindi ka kasama. Sagot muli ni Lolo Tasio. Napapakamot na lang ito sa ulo. Tumangulang ang binata at banayad ng ngumiti bilang ganti sa sinabi ng kanyang lolo. Nang makapasok na ang matanda sa munting kubo, ay itinigil na ni Emilio ang pagtatapyas ng kawayan. Isinantabi bago marahan ng tumayo, bitbit ang itak na madalas niyang gamitin sa pangangaso. Ang mga pinatulis niyang kawayan ay gagawin niyang bitag mamayang hapon, at muli niya itong babalikan sa gabi at minsan naman sa madaling araw. Titignan niya ito kung may laman na ba ang mga patibong tulad ng bayawak, sawa, tikling at baboy ramo. Bawat pain at bitag ay magkakaiba ang hugis at sukat. Nakadepende ito sa lokasyon ng paglalagyan na lupa at kung anong uri ng hayop ang nananahan dito. 13 anyos pa lang si Emilio nang magsimula siyang matuto sa pangangaso sa sarili niyang paraan. Ang gubat ang nagsilbing pangalawang tahanan. Kahit kaunti lang ang mga kaibigan, malapit naman siya sa kalikasan. Ang mga nahuhuli niyang mababangis na hayop ay ibinebenta niya sa bayan. Habang nasa hapag sila ni Lolo Tasio, nagpaalam ang matanda na magtuturo ito sa mga batang paslit na may kapansanan mamayang hapon. Kulang sa kaalaman ang mga tao sa baryo dahil malayo ito sa kabihasnan. Walang sapat na guro na nagtuturo at malaki ang kakulangan sa edukasyon. Ang pagtuturo ni Lolo Tasio ay kusang loob, libre at walang bayad. Kusang loob na bukal sa puso, kaya kahit dayo lang sila sa lugar, ay malaki ang respeto ng mga taga-baryo sa kanilang maglolo. Nagpapaabot na lang ang mga ito ng kaunting tulong tulad ng bigas at gulay. Pangunahing pangkabuhayan sa mga taga rito ang pagsasaka at pangangaso. Lolo Tasio, pagkatapos po natin kumain, pupunta na po ako sa gubat. Maglalagay po ako ng mga patibong. Baka gabihin na po ako ng uwi. Nakaraang araw po kasi, may namataan akong malaking baboy ramo. Pag nahuli ko po ito, siguradong malaki ang kikitain natin. Ikaw ang bahala, apo. Basta't hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo na palagi kang mag-iingat sa gubat. Abay, hindi biro tumungong mag-isa roon. Masyadong delikado para sa iyo, apo. Bakit ayaw mo bang sumama sa mag-amang Delpin at Loloy? Araw-araw naman silang nangangaso sa gubat. Hindi po ako sanay na may kasama, Lo. Noong una pa lang mag-isa na talaga akong pumupunta sa gubat. Sanay po ako na walang kasama. At saka palagi naman po akong nag-iingat. Kabisado ko na ang paikot-ikot doon, Lo. Malakas kaya ang apo mo. Ay nako, nagyabang na naman ang apo ko. Basta't huwag kang lalabas sa hangganan ng gubat. Higit sa lahat, huwag kang tatawid sa batis. Masyadong mapanganib sa kabilang kabundukan. At baka mapadpad ka sa himpilan ng mga aswang. Hanggat maaari, manatili ka lang sa ating teritoryo. Tuwing mga ngaso si Emilio, ay palagi na lang niyang naririnig sa matanda ang bayan ng mga aswang. Simula sa kanyang pagkabata, ay palagi na itong mukhang bibig ng kanyang Lolo Tasio. Ngunit hindi siya naniniwala na mayroong himpilan ng mga halimaw sa kabilang ibayo. Tahimik ang kinalakihan niyang baryo, kaya imposible na may ganitong lugar. Wala namang napapabalita na namatay sa kamay ng mga nilalang na ito. Maging ang pagkamatay ng magulang niya ay hindi nabanggit ng kanyang abuelo. Ngunit may isang lihim ang matanda na isinulat sa journal. Yan ka na naman, Lolo Kapag nangangaso ko, palagi mo na lang binabanggit ang tungkol sa bayan ng mga gabunan. Ilang taon na po akong nangangaso. Wala naman akong nakakaengkwentrong aswang sa gubat. Lo, 18 na po ako. Kaya kayang-kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Hindi na po ako bata. Wag kang masyadong maging kampante, apo. Hindi mo alam kung gaano kabagsik ang mga gabunan. Sa ngayon tahimik pa ang baryong ito. Malay mo, sa mga susunod na araw, bigla na lang silang maghahasik ng lagim. Malamang sa ngayon hindi pa nila alam na may nagtatagong baryo dito sa kabilang kabundukan. Tandaan mo ito, apo. Hayok sa laman ng tao ang mga gabunan. Sila ang pinakamalakas na uri ng aswang. Pag nakakita ka ng isang nilalang,
na may maitim na balat at may puting buhok sa gubat. Malakas ang pandaman nila at pang-amoy. Mabilis ka lang nilang gagawing panlaman sa tiyan. O wag na po kayong mag-alala. Tatandaan ko pong lahat ang sinabi nyo. Ngayong alam ko na ang itsura ng sinasabi mong gabunan, mas lalo na po akong mag-iingat sa gubat. Ngumiti lang ang matanda sa tugon ng apo. Panatag naman ang loob ni Lolo Tasio dahil masunuring bata si Emilio. Kailanman ay hindi ito sumuway sa mga babala at payo. Matapos nilang kumain ay iniligpit na ni Emilio ang pinagkainan. Makalipas naman ang ilang minuto, ay nagpaalam naman na si Lolo Tasio na bababa na ng bundok upang magturo sa mga bata. Ganito palagi ang senaryo ng kanilang pamumuhay. Nang makaalis ang matanda, sinimulan ng ihanda ni Emilio ang gagamitin sa pangangaso. Sinulong niya ang gubat na tanging sundang, yantok at tinapyas na kawayan ang dala. Hindi niya rin nakaligtaang magbaon ng inuming tubig, pantawid uhaw. Markado niya ang bawat sulok ng gubat na paglalagyan ng mga bitag. Sana makarami ako ngayon ng huli. Sisiguruhin ko mahuhulog sa patibong ko ang malaking baboy ramo. Matagal-tagal na rin nung huli kaming makakain ni Lolo ng karne nito. Nakangiting saad ni Emilio sa sarili. Sa bawat parte ng kakahuyan ay nagsimula na siyang magtanim ng patibong. At sa bandang madamo, malapit sa putikan, ay mabilis siyang naghukay. Nilagyan ang lupa ng mga nakatayong pinatulis na kawayan bago lagyan ng mga tuyong sanga at dahon. Pansamantala munang nagpahinga si Emilio, naupo sa isang malaking sanga at uminom ng tubig. Dama niya ang matinding pagod sa pagbubungkal ng lupa sa paggawa ng malaking bitag. Nagawa pang sumipol habang nakasandal sa malaking puno. Tumingala siya sa mga puno, nakangiting pinagmamasdan ang mga umaawit na ibon at mga sumasayaw na dahon. Habang nagpapahinga sa labis na kapaguran, ay bigla siyang nakarinig ng tinig na nagmumula sa hangganan ng kakahuyan, malapit sa batis na mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang abuelo na puntahan niya. Mga tinig mula sa babae na tila nagtatampisaw sa tubig. Malinaw niyang naririnig ang mahihinang halakhak na parang naglilibang ang mga ito sa batis. Kahit masakit ang likod at namamanhid ang mga tuhod, ay dagli ang tumayo si Emilio. Maingat na naglakad patungo sa hangganan ng gubat. Kasing gaan ng oregame ang bawat paghakbang ng mga paa. Iniiwasang makalikha ng ingay mula sa mga nagkalat na sanga sa lupa. Nais niyang alamin kung kanino nang gagaling ang mga boses. Pakiwari niya yung mga tinig yun mula sa mga diwata. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Tahimik at nilalakasan ang pandama sa hangin. Sinusundan ang pinanggagalingan ng bawat panaghoy sa gubat. Parang musika sa pandinig ang bawat salita. Napukaw ang atensyon na parang nagpapahiwatig na kilalanin niya kung sino ang nagmamay-ari ng tinig na iyon. Habang papalakas ang lagaslas ng tubig, ay palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. Bigla siyang napahinto sa paglalakad nang masipat ang isang babae na ubod ng ganda. Kasama ang dalawang dalaginding na namumukadkad pa lang ang mga katawan. Namangha siya sa kayumihan ng babae. Mahaba ang makintab na buhok, mapupungay ang mga mata, balingkinitan ang katawan, at malarosas ang kutis. Namangha siya sa unang tingin. Para siyang nakakita ng isang anghel na bumaba sa lupa. Sumiklab ang ngiti sa puso ni Emilio nang magsimulang umawit ang magandang dilag habang nakaupo sa malaking bato. Animoy parang umaawit na sirena. Lumilitaw lalo ang ganda nito kapag nasisinagan ng papalubog na araw. Nagtago si Emilio sa likod ng malaking puno, palihim na nagmasid sa hindi kalayuang distansya. Ate Maria, umuwi na tayo. Malapit nang lumubog ang araw. Baka hanapin na tayo ni Itay. Malayo pa ang ating lalakarin. Dinig niyang wika ng isang dalagita. Tinawag nitong Maria ang mayuming babae. Sa puntong iyon nalaman ni Emilio ang pangalan nito. Ngunit wala siyang lakas ng loob na lapitan ito para makipagkilala. Nilamon siya ng matinding hiya lalo't wala pa siyang karanasan pagdating sa pag-ibig. Maria pala ang pangalan niya.
Kay ganda namang pangalan, bagay na bagay sa kanya. Saan kaya siya nakatira? Bulong ni Emilio sa sarili. Halos hindi na mawala ang tingin sa dalaga. Ni ayaw kumurap ang mga mata. Nabighani siya sa taglay nitong ganda. Dahil interesado si Emilio sa mayuming dalaga, napagdesisyonan niya na sundan ito. Hinintay niya munang umahon ang mga ito sa batis bago palihim na sundan kung saan nananahan ang mga ito. Ngunit may mga bagay na nagpapagulo sa kanyang isipan. Pakiramdam niya, tila alam ng dalaga na palihim siyang nakamasid. Tumawid ang mga ito sa kabilang pangpang. Mabilis na naglakad patungo sa kabilang kagubatan. Kahit kabado siya sa mga oras na yon at pinagpapawisan ng husto, ay buo ang loob niya na sundan ang mga ito. Hindi pamilyar sa kanya ang gubat, kaya minamarkahan niya ito gamit ang matalas niyang paningin. Sa tindi ng paghanga ni Emilio, hindi niya namalayan na unti-unti nang dumidilim ang buong paligid. Saglit siyang napahinto at muling nagtago nang tumigil sa paglalakad si Maria. Nagwika itong mauna nang umuwi ang dalawa nitong nakababatang kapatid. Napapaisip naman ang binata kung bakit nagpahuli sa pag-uwi ang dalaga. Nabigla na lamang siya nang tumakbo ang dalawang dalagita at biglang nilamon ng dilim. "Sino ka? Bakit mo kami sinusundan?" tanong ni Maria nang makaalis ang mga kapatid nito. Nakatayo ito paharap kung saan siya nagtatago. Batid niyang alam nito na kanina pa siya nakabuntot. Walang nagawa si Emilio kundi lumantad sa pinagtataguan. "Isang hamak lang akong mga ngaso. Pasensya ka na kung sinundan ko kayo. Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa'yo, Maria." "Paano mo naman nalaman ang pangalan ko?" tanong ni Maria. Narinig ko lang kanina nang tawagin ka ng kasama mo." Nauutal na sagot ni Emilio. "Ganun ba? Pero bakit mo kami sinusundan? Hindi mo ba alam na maaari kang malagay sa peligro? Kaya huwag mo akong sundan pa. Bumalik ka na sa inyo habang maaga pa. Nilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Sige na, umalis ka na." Maria, bago ako umalis, pwede ba kitang maging kaibigan? Wala kasi ako masyadong mga kaibigan. Naging tahanan ko na ang gubat. Kaya mas madalas kasama ko ang mga ligaw na hayop. "Pasensya ka na, pero hindi ako nakikipagkaibigan sa mga hindi ko naman kilala. Ngayon pa lang tayo nagkita. Mahirap magtiwala sa lalaking tulad mo. Saka mali ka ng piniling kakaibiganin. Mapapahamak ka lang kung magiging malapit ka sa akin. Kaya umalis ka na, hindi ako interesadong makilala ka. Bakit hindi mo subukang kaibiganin ako? Hindi naman ako masamang lalaki tulad ng iniisip mo. Mabuti akong tao." "Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, umalis ka na. Paparating na sila. Kung nais mo pang mabuhay, lisanin mo na ang lugar na ito. Binabalaan kita. Umalis ka na." Nanlumo si Emilio sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung bakit pinagtatabuyan siya nito. Naguguluhan kung sino ang tinutukoy ni Maria na paparating na sila. Nakikita niya sa mukha nito ang labis na pangamba. Dahil nagmamatigas siya, lumapit sa kanya ang dalaga at hinawakan ang kamay niya. Hinila at tumakbo palayo sa kanilang baluarte. Nagtago sila sa malagong talahiban at nagwikang pigilan ang paghinga. "Maria! Maria! Nasaan ka? Kanina ka pa hinahanap ng tatay Gabino mo!" Sigaw ng isang lalaki sa isang pangkat ng kabataan na bigla na lang sumulpot sa dilim. "Nagpapakamatay ka ba? Binalaan na kita kaninang umalis ka na. Kung ayaw mo pang mamatay, pigilan mo ang paghinga mo. Kukunin ko ang atensyon nila at samantalahin mo na ang pagtakas. Kung gusto mo pa talaga akong maging kaibigan, magkita tayo bukas ng tanghali sa batis." Pabulong na saad ni Maria kay Emilio. Tumangulang ang binata at pinigilan huminga ng malalim. Batid niyang nagsasabi ito ng totoo na nasa panganib ang buhay niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maria bago malumanay na tumayo sa pinagkukublihan. Nakangiting lumapit sa grupo ng kabataan na halos walang suot na pang-itaas at binanggit ang pangalang Lucas, ang namumuno sa pangkat ng kabataan. "Saan ka ba galing, Maria? Nakasalubong namin ang mga kapatid mo. Sabi nila, pinauna mo raw silang umuwi.
Saan ka ba nagsususuot? Usisang tanong ni Lucas, palingalinga na may kasamang pagsinghot na tila parang aso. Naglibot lang ako sa gubat, Lucas. Kalmadong sagot ni Maria, napapailing sa pinagtataguan ni Emilio. Nang mapansing wala na roon ang binata, ay nakahinga na ito ng maluwag. Sinamantala ni Emilio ang lumayo habang kausap ng dalaga ang binatang si Lucas. Naglibot-libot ka na ba sa ang damit mo? Hindi ka ba nilalamig? Ha, Maria? Umuwi na tayo. Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo. Malalagot kami kay Kapitan kapag hindi ka namin kasama. Sagot naman muli ni Lucas. Ang binatang si Lucas ay isa sa mga masusugid na manliligaw ng dalaga, isa sa mga pinagkakatiwalaan ng mga magulang niya. Ngunit ayaw niya rito. Wala itong nararamdaman kahit katiting sa puso. Ni minsan, hindi pa naranasan ni Maria ang umibig. Subalit napukaw ang atensyon niya kay Emilio. Kahit unang beses pa lang silang nagkita, may kakaiba sa binatang mga ngaso na nagpagising sa natutulog niyang damdamin. Unang pagsinta sa hindi inaasahang pagkakataon at panahon. Samantala, makapigil hininga ang bawat paghakbang ni Emilio, makatawid lang sa kabilang pangpang. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng takot sa grupo ng kalalakihan. Nararamdaman niya ang napakaitim na aura na tila parang anino ng isang kamatayan. Nakakakilabot na presensya, halatang hindi ordinaryong tao ang mga ito. Saka na lamang siya nakahinga ng maluwag nang makatawid siya sa batis. Mabuti na lang at nakalayo na ako. Pambihira! Ngayon lang ako natakot ng ganito. Saad niya sa sarili. Habang binabagtas niya ang masukal na kagubatan, ay biglang nagsalimbayan sa kanyang pandinig ang pagtangis ng mabangis na hayop. Napangiti siya. Alam niyang malapit lang ito sa ginawa niyang malaking patibong. Sa puntong iyon, mas lalo niyang binilisan ang paglalakad. Maingat na hinugot ang sundang bilang paghahanda sa mangyayari. Nang tuluyan ng makalapit sa patibong, ay namilog ang mga mata niya sa nasaksihan. Abot tenga ang ngiti niya. Tumambad sa kanyang paningin ang dalawang mabangis na hayop sa hukay. Buhay pa ang mga ito at walang tigil sa pagtangis. Nakabaon sa kanilang mga katawan ang mga matutulis na kawayan. Pag sinuswerte ka nga naman, akalain mo dalawang huli sa isang bitag? Isang baboy ramo at isang malaking buwaya. Pero paano nagkaroon ng ganitong kalaking buwaya? Saan galing to? Napapangiti at napapatanong na wika ni Emilio. Gamit ang sariwang baging, itinali niya ito sa katawan ng puno. Ang dulo nito ang nagsilbing daan para ligtas siyang makababa sa hukay. Kahit nakabaon sa katawan ng dalawang mabangis na hayop, ang mga matulis na patpat ay nanatili silang agresibo. Delikado kung lalapitan niya ang mga ito, kung kaya't pinagtatataga niya sa ulo ang dalawang mabangis na hayop. Nang masigurong patay na ang baboy ramo at buwaya, ay paisa-isa niya itong inahon sa lupa. Gamit ang baging, kahit na mabigat, ay pinilit niya itong maiahon. Malaking halaga ang aabutin nito kapag naibenta niya ang karne sa palengke. Alin kaya sa dalawa ang uunahin ko? Kung kaya ko lang sanang buhatin ang mga ito pauwi sa bahay. Siguradong matutuwa si Lolo. Pasinghal niyang wika bago nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Napapaisip si Emilio kung uunahin ba niyang buhatin ang mabangis na baboy. Baka pagbalik niya sa gubat, wala na ang malaking buwaya. Kinain na ito ng kapwa mabangis na hayop. Kaya saglit siyang nag-isip kung ano ang dapat gawin. Habang nasa ganun siyang estado, ay bigla niyang nasipat ang kumikinang na bagay sa bibig ng buwaya. Nilapitan niya ito at sinuri ang bagay na iyon. Laking gulat niya nang matukoy ito. Gintong pangil? Imposible! Paanong magkakaroon ng gintong pangil ang buwaya? May sa impakto yata to. Bulalas niyang sabi, sobrang namamangha sa gintong pangil. Dahil sa kakaibang ngipin, ay pwersahan niya itong tinuklap
gamit ang dulo ng sundang. Pinagpawisan muna siya ng husto bago ito mapasa kamay niya. Nang mahawakan ang gintong pangil, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Tila may kung anong bultahe ang gumapang sa kanyang katawan. Dumating ang punto na bigla na lang dumilim ang paningin niya. Nilamon ng karimlan ang kanyang kamalayan. Sa ganoong sitwasyon, isang kakilakilabot na pangitain ang kanyang nasasaksihan. Malinaw niyang napapanood kung paano maghasik ng lagim ang napakaraming halimaw. Mga nilalang na madalas maikwento ng kanyang lolo Tasyo, ang mga gabunan. Nasa gitna siya ng malaking sigalot habang pinapaslang ng mga itim na nilalang ang sangkatauhan. Nasaksihan pa niya kung paano masawi sa kamay ng pinuno ng mga gabunan ang kanyang abuelo. Isang napakapait na pangitain na talagang nagpagulantang sa gising na kamalayan. Matapos niyang makita ang kagimbal-gimbal at karimari-marim na kaganapan, ay muli siyang nilamon ng kadiliman. Wala siyang naaaninag kahit kaunting liwanag. Para siyang nananaginip ng gising. Dumating sa punto na isang garalgal na tinig ang nag-umukilkil sa kanyang diwa. Ang tinig na yun ay ang mismong gintong pangil ng buwaya. Isang reptilya na nagmula pa sa mundo ng engkantada. Nasa pangangalaga ng isang itim na elemento, ngunit may busilak na puso. May nakaatang na obligasyon at pagsubok ang itim na engkanto sa alaga nitong hayop kung saan itinanim ang sagradong gintong pangil. Kung sino man ang mortal na makakakuha sa gintong pangil ng buwaya, ay magkakaroon ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Ito talagang bagong tagapangalaga, ngunit sadyang para kay Emilio talaga ang mutyang ito. Kung ang magtatangan nito ay may nakaatang na malaking obligasyon, magiging protektor ng San Sinukob, tagalupig ng kampon ng kadiliman, nakalathala sa propesiya sa mundo ng mga engkantado, ang paparating na dilubyo sa mundo ng mga mortal. Nakasulat sa batong aklat na isang binata na may gininto ang puso ang makakakuha sa gintong ngipin bilang tagapangalaga at tagapagligtas. Ang tinutukoy sa propesiya ay walang iba kundi ang binatang si Emilio. Hindi lubos makapaniwala si Emilio sa mga narinig mula sa mahiwagang tinig. Alam niya na hindi ito basta lamang isang halusinasyon. Totoo ang lahat ng kanyang mga nakita at narinig sa mulat na kamalayan na tila parang nasa iba siyang dimension. Hindi lang ito nagkataon. Sadyang para sa kanya talaga ang gintong pangil ng buwaya. Siya ang magiging gabay ng mutya ng gintong pangil ng buwaya. Siya ang pinili at hinirang nito na mapagkalooban ng kapangyarihan, purong enerhiya mula sa kalikasan. Nang manumbalik ang kamalayan ni Emilio, ay bigla siyang nanggilalas sa malaking pagbabago ng katawan. Ang dating patpatin ay naging matipuno. Tubigas at lumaki ang mga kalamnan. Naglalagablab sa init ang mga kamay kung saan hawak niya ang gintong pangil. Hindi nakakapaso ang lumalabas na init, kundi parang sinlamig ng yelo. Nakakapaso ang lamig nito na tila nasa ilalim siya ng nyebe. Nararamdaman niya ang pambihirang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tingin niya'y hindi na siya ang dating Emilio. Gamit ang matibay na yantok, mahigpit niyang tinalian ang ibabaw ng gintong pangil. Ginawa niyang kwintas bilang palamuti sa katawan. Gayunpaman, hindi niya lubos na maunawaan ang mga sinabi kanina ng mahiwagang tinig. Basta ang alam niya, siya ang tagapangalaga nito bilang protektor ng sangkatauhan. Hindi niya rin alam kung paano gamitin ang mutya at kung kailan ito gagana. Nang maisuot ni Emilio ang gintong pangil na ginawang kwintas, ay sinubukan niya ang sariling lakas. Laking gulat niya dahil walang kahirap-hirap niyang nabuhat ang baboy ramo, gamit lamang ang isang kamay.
Para lang siyang nagbuhat ng 1 kilong bigas. Ngunit isang bagay ang nagpagulantang sa kanya. Bigla na lang naging usok ang malaking buwaya. Naging isang makapal na hamog. Sa puntong yun, mas nauunawaan na niya ang lahat. Hindi nga ordinaryo ang mabangis na reptilya. Dahil sa taglay niyang lakas, mabilis lang siyang nakababa ng gubat, bit-bit ang malaking bihag. Lolo! Lolo Tasyo! Nakauwi na po ako. Hali po kayo rito. Tignan niyo ang dala ko. Pagtawag niya sa kanyang abuelo nang makapasok sa kusina. Abay, ang laki naman niya na po. Malaking biyaya yan para sa atin. Pero teka lang, paano mo nabuhat ang ganyang kalaking baboy ramo? Nagtatakang tanong ni Lolo Tasyo. Lolo naman alam mo naman na sobrang lakas ng apo mo. Kaya wag ka na pong magtaka. Kahit sabihin nating malakas ka, apo, imposible pa rin na mabuhat mo ang ganyang kalaking hayop. Saka parang may nagbago sa'yo. Tumangkad ka at biglang lumaki pa ang katawan mo. Parang hindi ikaw ang apo ko. Ay nako, tumatanda na talaga ako. Ay apo, ano pala yung nakasabit sa liig mo? Parang gintong pangil ng hayop. Ito po ba, Lolo? Napulot ko po ito sa gubat. Dahil dito, sinuwerte ako ngayong gabi. Huwag niyo na lang pong pansinin ang kwintas ko. Ang mahalaga, malaki ang nahuli ko. At makakakain ulit tayo ng masarap na ulam. Minabuti ni Emilio na huwag na lang sabihin sa kanyang abuelo ang tungkol sa gintong pangil ng buwaya. Alam niyang hindi naman ito maniniwala, lalo na kung sasabihin niya na galing ito sa isang buwaya na nagmula sa mundo ng mga engkantado. Pati ang pagbabago ng kanyang katawan ay hindi niya sinabi para hindi na mag-alala ang matanda na may malaking responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Nang gabing iyon, kinatay niya ang malaking baboy ramo. Dadalhin niya ito sa palengke sa kasagsagan ng madaling araw. Magtitira na lamang siya ng karne para sa kanilang pang-ulam. Matagal na rin silang hindi nakatikim ng masarap na putahe. Kinabukasan, matapos maibenta ni Emilio ang karne, ay ibinigay niya ang lahat ng kita kay Lolo Tasyo. Araw noon ng linggo, kaya pumirmi lang ang matanda sa kanilang bahay. Ito na rin ang nagluto ng kanilang pananghalian. Lolo, maya-maya po ay pupunta ako sa gubat. Titignan ko kung may nahuli yung iba ko pang mga bitag. Apo naman, linggo ngayon. Bakit hindi ka muna magpahinga ng buong araw? Hayaan mo na lang ang mga ginawa mong patibong. Hindi naman mawawala ang mga yon. Bukas ka na lang mangaso. Malaki naman ang kinita mo ngayon. Sayang naman po kung hindi ko babalikan ngayong araw ang mga patibong. Baka makita ito ng ibang mga ngaso. Apo, alam ko naman na walang makikialam ng mga bitag mo. Ikaw na rin ang nagsabi na bawat mga ngaso may kanya-kanyang teritoryo. Imbis na pumunta ka sa gubat, bakit hindi ka na lang mamasyal? Magsimba ka, yayain mo ang mga kaibigan mo. Apo, wala ka bang nagugustuhang babae? Matanda na ako. Bago sana ako pumanaw, makita ko sana ang babaeng mapapangasawa mo. Makita kang masaya kasama ang pamilya mo. Si Lolo talaga, ang hilig magbiro. Kaunti lang po ang mga kaibigan ko. Halos mga ngaso gaya ko. Pero alam niyo ba, Lolo? May nakilala akong babae. Gusto ko po siyang ipakilala sa inyo. Ang kaso lang po, medyo mailap siya. Pero pipilitin kong maging malapit sa kanya. At balang araw ay maipapakilala ko rin siya sa inyo. Mabuti naman na po. Malaki ka na, Emilio. Hindi habang buhay, makakasama mo ako. Balang araw maghihiwalay din tayo. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya hangad ko ang kaligayahan mo. Pumili ka ng mamahalin na sasamahan ka hanggang dulo. Gayunpaman, kinulit pa rin ni Emilio ang kanyang abuelo na tutungo siya sa gubat. Ngunit hindi talaga ang patibong ang pakay niya. May usapan sila ni Maria na magkikita sila sa batis. Pumayag naman si Lolo Tasyo, basta't umuwi lang ito ng maaga. Tanghaling tapat ay nagmamadaling naglakad si Emilio patungo sa gubat. Halos takbuhin niya ang matirik na lupa. Kailangan niyang makarating ng mas maaga. Ngunit sa malayo pa lang,
Nagtaka siya kung bakit naririnig niya ang boses ni Maria. Tila parang kay lapit lang nito. Animoy bumubulong sa tenga. Hindi lang lakas ang ipinagkaloob ng gintong pangil ng buwaya. Pati pandama at pandinig niya ay naging malakas. Nang makarating siya sa batis, naabutan niya si Maria na nakaupo sa bato kung saan niya ito unang nakita. Umaawit sa malumanay na musika na sumasabay sa bawat hampas ng hangin. Ngunit naramdaman niya na may kakaiba sa dalaga. Nadadama niya ang maitim na puwersa sa loob ng katawan nito. Uminit ang suot niyang mutya. Babala na hindi nga ordinaryong babae ang mayuming dalaga. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga sa kanya, maging malapit sila ni Maria. Tatanggapin niya kung ano ang tunay na katauhan nito. Maria, pasensya ka na kung pinaghintay kita. Kanina ka pa ba rito? Bungad na wika ni Emilio. Namumula ang mukha. Hindi naman, kararating ko lang. Maiksing tugon naman ni Maria. Sa pagkakataong iyon, formal silang nagpakilala sa isa't isa. Naging maginoo si Emilio sa harap ng mayuming dalaga. Subalit palaging napapasulyap si Maria sa gintong pangil ng buwaya. Malugod na tinanggap ni Maria ang pakikipagkaibigan ng binata. Magkasamang nagtampisaw at namasyal sa gubat na hindi sakop ng kabilang kagubatan. Inilibot ni Emilio si Maria sa mga lugar na madalas niyang puntahan tuwing nangangaso. Sa kanilang pamamasyal ay makikita sa bawat isa ang makulay ng ngiti sa mga labi, nagpalagayan ng loob sa unang pagkakataon. Araw-araw ay napapadalas na ang kanilang pagkikita. Ang batis ang nagsilbing tagpuan. Ang mga ulap, puno, bato, at sinag ng araw ang nagsilbing saksi sa bawat maliligayang sandali na magkasama silang dalawa. Habang tumatagal ang kanilang pagkakaibigan, ay mas lalong lumalalim ang kanilang samahan. Kinalaunan ay ipinagtapat ni Emilio ang tunay na nararamdaman sa dalaga. Sinagot naman siya ni Maria. Pareho ang isinisigaw ng kanilang mga puso. Minamahal agad nila ang isa't isa nang walang pag-aalinlangan. Makalipas ang mahigit isang buwan, kung saan ganap na silang magkasintahan, ay maagang nagkita sina Emilio at Maria. May usapan sila na mamamasyal sa bayan, maglilibot at gagala sa parke. Bago sila gumayak, ipinakilala muna ni Emilio ang dalaga sa kanyang abuelo. Nagpapahinga ng mga oras na iyon si Lolo Tasio. Araw naman ng linggo, kaya nakapirmi lang ito sa munti nilang paraiso. Lolo, si Maria nga po pala, nobya ko. Pagpapakilala ni Emilio kay Maria sa butihing abuelo. Magandang araw po, Lolo. Magalang na bati ni Maria. Mayuming nakangiti sa harap ng matanda. Magandang araw naman din sa iyo, iha. Tama nga ang apo ko. Napakaganda mong babae. Palagi kanyang ikwento sa akin. Matanong lang kita, iha. Sino ba ang mga magulang mo? Hindi kasi pamilyar ang mukha mo. Sa totoo lang, maliit lang ang baryong ito. Halos namumukaan ko ang mga taga rito. Isa akong retiradong guro. Pero ngayon ay nagtuturo ako ng libre sa mga bata. Kaya araw-araw, marami akong nakakasalamuhang mga tao. Nagsimulang kabahan si Emilio sa naging tanong ni Lolo Tasio sa dalaga. Ang kwento niya kasi rito, kababaryo lang nila si Maria. Hindi ito naninirahan sa kabilang kagubatan na sakop ng kabilang bayan. Napapagitnaan kasi ng tubig ang dalawang lugar. Naninirahan po ako sa kabilang bayan. Anak po ako ni Kapitan Gabino. Hindi nga po alam na may nakatagong baryo sa kabilang gubat na dumudugtong mula sa lugar namin. Magiging madali po kung sa gubat ang magiging daan. Mas lalong mapapabilis ang kalakaran. Saka ngayon lang po ako nakarating dito. Sagot ni Maria. Nagulat si Lolo Tasio nang marinig ang tugon ni Maria. Nagbalik tanaw ang masasamang pangyayari nang marinig ang pangalan ni Kapitan Gabino na mismo ang pinuno ng mga gabunan. Tandang-tanda pa niya kung paano paslangin ng mga gabunan
ang tatay ni Emilio. Gayunpaman ay nanatiling kalmado si Lolo Tasio. Hindi nagpahalata na alam niya ang tungkol sa nakatagong lihim sa pamilya ng angkan ni Maria. Malamang wala rin itong alam sa mga nangyayari sa nakaraan, kaya hindi niya masisisi ang dalaga. Hinayaan ni Lolo Tasio na mamasyal ang magkasintahan. Sasabihin na lamang niya sa apo ang buong katotohanan mamayang pag-uwi nito. Walang pagsidlan ang kaligayahan ng puso ni na Emilio at Maria. Magkahawak ang mga kamay habang naglilibot sa bayan. Sinulit ang bawat segundo, ninamnam ang bawat minuto, at nilasap ang bawat oras. Ganoon nila isiniwalat ang pagsinta sa mata ng maraming tao. Ngunit sa kanilang pamamasyal ay isang pangyayari ang hindi inaasahan. Isang bagay ang magpapabago sa takbo ng buhay ni na Emilio at Maria. Maaaring ang kanilang pagmamahalan ay mapapalitan ng malaking hidwaan. Ang wagas na pag-iibigan ay magkakaroon ng malaking lamat. Isang nabasag na salamin na hindi na pwedeng mabuo. Pagka-uwi nila galing sa pamamasyal, sa paggunita ng unang buwan ng kanilang relasyon, ay isang kalunos-lunos na senaryo ang kanilang madadatnan. Bago ihatid ni Emilio si Maria sa gubat, ay nais muna niyang makasalo ito sa hapunan kasama ang kanyang abuelo. Nang makabalik sila, ay isang malamig na bangkay na lamang si Lolo Tasio. Nakasabit ang pugot na ulo nito sa entrada ng pinto. Wakwak ang sikmura at nawawala ang mga lamang loob. Nagkalat din ang sariwang dugo sa lupa habang aandap-andap ang gasera. Lolo! Sigaw ni Emilio. Walang tigil ang pagdaloy ng mga luha at punong-puno ng galit ang tanging makikita sa kanyang mukha. Anong nangyari? Sinong pumatay sa kanya? Tanong naman ni Maria sa sarili. Lumubog na ang araw ng mga oras na iyon at malapit nang kumagat ang dilim. Habang walang tigil sa pag-iyak si Emilio, ay marami ang mga matang nakamasid sa paligid. Nag-aalab ang mga mata na handa nang sumuwag anumang oras. Dahil nakatuon ang pansin ng binata sa bangkay ng pinakamamahal na abuelo, ay hindi niya napansin at naramdaman ang maiitim na aura sa paligid. Ngayon alam ko na kung bakit napapadalas ang pag-alis mo, Maria. May kinakatagpo ka palang lalaki. Akalain mo, hindi lang basta nagkataon ang pagpatay ko sa matandang yan. Lolo pala siya ng lalaking kasama mo. Salamat sa iyo, Maria. Dahil sa iyo, nalaman namin na may nagtatagong baryo pala sa kabilang kagubatan. Wika ng isang lalaki na bigla na lamang inilitaw ng dilim na walang iba kundi si Lucas, kasama ang mga kaibigan nito. Lucas? Gulantang na tugon ni Maria. Ako nga, Maria. Nandirito kami para sunduin ka. Pero bago tayo umuwi, papatayin ko muna ang kasama mong lalaki. Ipapaalam namin ito sa matatandang aswang, lalo na sa tatay mo. Oras na malaman nila ito, sasakupin namin ang baryong ito. Papaslangin namin ang lahat ng tao rito. Wala kaming ititirang buhay. Gagawin natin silang hapunan. Babahan ng dugo sa baryong ito. Maautoridad na tugon ni Lucas, malakas na humahalakhak. Kayo pala ang pumatay sa aking lolo. Magbabayad kayong lahat. Papatayin ko kayo. Wala akong ititira ni isang buhay sa inyo. Matapang na wika ni Emilio sa mga nilalang na kumitil sa buhay ng kanyang abuelo. Kami? Papatayin mo? Nagpapatawa ka ba? Hindi man lang tumayo ang balahibo ko sa sinabi mo. Mga kasama, narinig niyo ang sinabi ng lalaking yan? Papatayin raw niya tayo. Saad na pang iinsulto ni Lucas. Subukan niyo lang nagalawin si Emilio at ako ang makakalaban niyo. Palatak naman ni Maria. Huwag kang makikialam, Maria. Sa tingin mo ba, may laban ka sa amin? Kahit anak ka pa ng punong kapitan, hindi kami natatakot sa iyo. Mas papanigan kami ng tatay mo. Baka nakakalimutan mo kung sino tayo at kung ano ang layunin natin, kung bakit tayo nabubuhay. Ang mga basurang tulad ng lalaking yan ay nilikha para maging pagkain nating mga gabunan. Kung ayaw mong masaktan,
Manahimik ka na lang. Hindi tayo nagkakalayo, Maria. Pareho tayong may dugong bughaw bilang mataas na uri ng gabunan. Ang mga magulang ko ang susunod na pinuno sa ating lipi. Pagbabanta ni Lucas sa dalaga. Humingi ng tawad si Maria kay Emilio sa paglilihim nito na nagmula siya sa pamilya ng matataas na uri ng aswang. Ngunit wala siyang kaalam-alam na matagal na itong alam ng binata. Buhat noong magkakilala sila, alam na ni Emilio na may purong dugong gabunan ang kasintahan. Hinangad lamang niyang manahimik para hindi masira ang kanilang relasyon. Maria, wala akong pakialam kung isa kang halimaw. Pero sa ngayon, kailangan kong ipaghiganti ang aking lolo. Papatayin kong silang lahat sa harapan mo. Uubusin ko ang lahi mo. Nanggagalaiting wika ni Emilio sa nobya. Nagtawanan ang pangkat ng mga gabunan. Masyado nilang minaliit ang binata. Napatigil ang kanilang halakhakan nang makitang nasa harapan na nila si Emilio. Umuusok ang katawan habang nagbabaga ang gintong pangil ng buwaya. Tila hindi na si Emilio ang nagmamay-ari ng sariling katawan. Para na siyang isang birdugo na handa ng pumatay ng halimaw. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Emilio. Sargong tumama ito sa panga ni Lucas. Sa lakas ng suntok ay nayanig ang muka nito. Tumilapon at bumalandra sa lupa. Hindi inaasahan ang mabilis na atake. Nagitla naman ang mga kasamahan ni Lucas. Ang mga ngiti sa labi nila ay napalitan ng hilakbot. Pakiwari nila'y hindi ordinaryong tao ang binangga. Maging si Maria'y nagulat sa ipinamalas ng nobyo. May tinatago pala itong pambihirang lakas na hindi saklaw ng ordinaryong nilalang. Sa puntong yun nagsimulang magbago ang kanilang mga anyo. Mabilis lang silang nakapagpalit bilang mababangis na halimaw. Naging kulay itim ang mga balat. Naging puti ang bawat hibla ng buhok. Tinubuan ng matutulis na kuko at ngipin. Gayunpaman, hindi nagpasindak si Emilio. Nanaig sa puso niya ang paghihiganti. Tanging galit at pagkamuhi ang laman ng isipan. Ang tangan niyang mutya ay kusang gumana at epektibo kapag nasa panganib siya at nasa alanganing sitwasyon. Kusa na lang lumalabas ang espiritual at pisikal niyang lakas. Pakiramdam ni Emilio, kasing tigas ng bakal ang kanyang kamao. Sing bilis ng hangin ang bawat pagkilos niya. Pangil at matitigas na kamao ang naging labanan. Kahit na pinagtutulungan siya ng mga halimaw, ay agad naman niya itong naiiwasan. Bawat bigwas ng kamao ay solidong tumatama sa mga kalaban. Bawat suntok ay malaki ang naidudulot na pinsala. Nakipagpunong braso si Emilio gamit lamang ang pisikal na lakas. Wala siyang ginamit na matalas na sandata. Suntok dito, suntok doon. Sipa rito, sipa roon. Ganoon ang naging senaryo ng kanyang pakikipaglaban. Walang kaunting bakas ng takot sa kanyang mga mata. Handang-handa na siyang wakasan ang buhay ng mga kalaban. Sa nagaganap na madugong hidwaan, tahimik lang na nakatayo si Maria. Hindi alam kung ano ang gagawin. Natatakot siyang ipakita ang tunay na anyo bilang isang gabunan. Nais nitong tulungan si Emilio, ngunit hindi niya magawa. Sa umiinit na labanan, ay mas lalong nadadagdagan ang lakas ni Emilio. Nagmistulang bulkan na malapit ng sumabog. Ang bigat ng mga suntok ay mas lalong pinalalakas ng mutya ng gintong pangil ng buwaya. Dumating na nga sa punto na tumatagos ang kanyang mga suntok sa katawan ng mga halimaw. Pinipilipit niya ang mga liig nito hanggang sa maputulan ng ulo. Ngunit sa kasamaang palad, kahit malubhana ang mga natamong pinsala ni Lucas, ay nagawa pa nitong makatakas. Nabahag ang buntot dahil hindi niya kayang tapatan ang lakas ni Emilio. Pilipit ang mga braso nito at paika-ikang tumakbo sa gubat. Nais sana itong tugisin ni Emilio, subalit pinigilan siya ni Maria. Aniya, delikado umano sumunod sa gubat at baka biglang dumating ang matatandang aswang. Wala siya umanong laban, lalo na kay Kapitan Gabino na mismong ama ng dalaga
na namumuno sa lahat ng mga maharlikang aswang. Sinunog ni Emilio ang mga labi ng mga pinaslang niyang halimaw. Samantala, ang bangkay naman ni Lolo Tasio ay inilibing niya sa bakuran kasama ang pugot na ulo. Binigyan ng maayos na himlayan, nagsindi ng kandila at humingi ng tawad. Sinisisi niya ang sarili kung bakit ito namatay dahil hindi niya ito naprotektahan. Emilio, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Ano na ngayon ang gagawin mo? Malamang sa mga oras na ito, nakabalik na sa aming lugar si Lucas. Magsusumbong ito sa matatandang aswang. Nasa panganib ang buhay mo at ang baryong ito. Baka ngayong gabi magsimula na silang sumalakay. Hindi ako natatakot sa mga kalahi mo, Maria. Ngayong wala na ang aking lolo, wala na ring halaga ang mabuhay pa. Haharapin ko silang lahat. Papatayin ko ang buong angkan mo. Huwag ka sanang magagalit sa akin, Maria. Pati ang tatay mo ay papaslangin ko sa oras na maghasik sila ng lagim sa baryong ito. Sa tingin mo ba sapat na ang lakas mo para labanan sila? Huwag mong maliitin ang matatandang gabunan, lalo na ang tatay ko. Sa tingin mo ba papayag ako na mag-cross ang landas ninyo ni Ama? Mahal kita, Emilio. Pero mahal ko rin ang tatay ko. Paano na ang mga kapatid ko? Kung gusto mo, lumayo na lang tayo. Pumunta tayo sa pinakamalayong lugar na hindi nila tayo masusundan. Sasama ako sa iyo, Emilio. Kahit saan ka man magtungo, mabuhay tayo ng malaya. Hindi natin kailangan magpakalayo, Maria. Dito ako isinilang. Kaya dito rin ako mamamatay. Ang baryong ito, ang aking tahanan. Patawad kung nasaktan ko ang damdamin mo. Desidido na talaga akong harapin ang paparating na panganib. Nakahanda na akong mamatay. Maprotektahan lang lahat ng naninirahan dito. Ito ang tadhana sa akin. Ang maging isang mamamaslang ng kampon ng kadiliman. Iwan mo na ako rito, Maria. Umalis ka na. Bumalik ka na sa inyo. Ayaw kong madamay ka. Kusang tumulo ang mga luha sa mata ni Maria. Hindi niya matanggap na mas pinili ni Emilio na harapin ang buong angkan niya. Hindi niya ito makumbinsi na lumayo na lamang sila. Wala siyang nagawa kundi iwan ang nobyo habang nakaluhod ito sa himlayan ni Lolo Tasio. Patakbo na itong bumalik sa kanilang bayan. Nais niyang pigilan ang ama sa tangkang paglusob. Malakas ang kutob niya na maghahasik ng lagim ang matatandang gabunan na uhaw sa dugot laman ng tao. Lolo, patawad po talaga. Hindi man lang kita na ipagtanggol. Wala akong silbing apo. Pero ipinapangako ko na uubusin ko ang buong angkan ng mga gabunan. Pinili ko ang nakaatang na obligasyon bilang tagapangalaga ng gintong pangil ng buhaya na nagmula sa mundo ng mga engkantada. May misyon ako na kailangang gawin at ito ang aking kapalaran. Mas pinili ko ang utos ng kalikasan batay sa propesiya. Hinayaan kong lumayo sa akin ang babaeng mahal ko. Pati po kayo, Lolo, ay nadamay. Ipagtatanggol ko po ang baryong ito sa kasamaan. Matagal ko na rin pong alam na pinatay ng mga gabunan ang aking ama. Nasawi ang aking ina hanggang isinilang ako sa kagubatan. Nalaman ko ang lahat ng ito sa itinago mong journal. Maraming salamat, Lolo, at inalagaan mo ko sa mahabang panahon. Matapos maihayag ni Emilio ang buong saloobin sa puntod ng namayapang abuelo, ay marahan siyang tumayo. Tahimik na pumasok sa munti nilang paraiso at nagsimulang ihanda ang sarili sa paparating na dilubyo. Nararamdaman niya ang madugong sakuna ng mga matatandang gabunan. Kinuha niya ang itak at mabilis na hinasa. Mas lalong pinatalas ang talim. Gumawa ng pana mula sa matibay na sanga. Lumikha ng mga matutulis na palaso na galing sa kawayan. Gumawa ng sibat gamit ang butong. Mabilis niya lamang nayari ang mga sandata dahil isa siyang magaling na mangangaso. Hindi na niya hahayaan pa na makapasok ang mga halimaw sa pinakasentro ng lugar.
siya na ang unang kikilos. Tatambangan niya ang mga ito sa gubat. Habang naghihintay si Emilio sa paglusob ng mga matatandang aswang, naisipan niyang gumawa ng maraming patibong sa bukana ng kakahuyan. Gumawa siya ng mga bitag gamit ang matutulis na kawayan na tinalian ng yantok. May mga baging na nakapalibot sa lupa na may taas na ilang sentimetro. Sa bawat tali ay may nakaabang na matutulis na kahoy. Kung sino man ang matisod sa tali, ay siguradong babaon ang matutulis na bagay sa katawan nito. Sa entrada ng gubat na kung saan kabisado na niya ang pasikot-sikot, ay umakyat si Emilio sa may kataasang puno. Hawak ang pana at handa na asintahin ang mga halimaw sa malayong distansya. Sa ganoong sitwasyon, mas pinalawak niya ang pandama. Nasa malalim na konsentrasyon ang kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali kung saan malapit nang sumapit ang hating gabi, ay bigla niyang narinig ang mabibilis na yabag ng mga paa. Napakaraming mga paa ang nag-uunahan na tumakbo na may kasamang mga pag-angil. Ang mga wangis nila ay iwinawaksi ng liwanag ng buwan. Sa talas ng paningin ni Emilio ay malinaw niyang nakikita ang mga tumatakbong halimaw. Tila mababangis na hayop na nakawala sa hawla. Nanlilisik ang mga mata habang sinusuyod ang labasan ng gubat. Sa puntong iyon nagsimula siyang kumilos. Sunod-sunod niyang hinila ang mga pana. Bawat palaso ay matulin na bumabaon sa bawat itim na nilalang. Asintado na tumatama sa maselang bahagi ng mga gabunan. Habang panay paulan niya ng palaso, palapit ng palapit naman ang iba sa mga patibong. Hindi nila napansin ang mga baging na nakaharang. Karamihan sa mga nilalang ay natisod sa nakabalandrang baging na mahigpit ang pagkakatali sa bawat puno. Sa kanilang pagkatisod ay humahagalpak sila sa lupa at bumabaon sa matutulis na kahoy. Gayunpaman hindi sila basta namamatay sa ganong paraan. Kaya tumalon si Emilio mula sa puno at pinagtatataga ang mga nakahandusay na halimaw. Pinupugutan niya ito ng mga ulo. Hindi siya nagpatinag kahit napakarami pa ang mga ito. Sinangkalan niya ang buong lakas gamit ang gintong pangil ng buwaya. Bawat lumalapit na nilalang ay kanyang tinatabas. Kahit matatandang aswang ay madali lang niyang napapaslang. Higit na mas malakas siya kaysa sa mga gabunan. Ang kanyang kapang pisikal na lakas ay walang limitasyon. Bawat haribas ng matalas na metal ay tumitilamsik ang sariwang dugo. Nagkalat ang putol-putol na bahagi ng katawan ng mga halimaw sa gubat. Matapos ang dikdikang laban, ay biglang sumulpot ang isang dambuhalang nilalang. Mas nakakatakot ang anyo nito kumpara sa ibang halimaw. Naisip ni Emilio, marahil ito na ang pinuno ng mga gabunan, si Kapitan Gabino, ang ama ni Maria. Malakas ka, binata. Hanga ako sa iyo. Nagawa mong paslangin ang mga tauhan ko. Madali mo lang napatay ang matatandang aswang. Ngunit wala kang laban sa akin. Malamang ikaw ang binatang si Emilio, ang kasintahan ng aking anak. Hindi ko palalampasin ang gabing ito. Mamamatay ka sa aking mga kamay. Saad ni Kapitan Gabino, malamig ang boses na tila nagmula sa malalim na hukay. Ang dami mo pang sinasabi. Bakit hindi ka na lang sumugod? Ngayong gabi, isa lang sa atin ang matitirang buhay. Wala akong pakialam kung tatay ka pa ni Maria. Malaki ang atraso mo sa akin. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Ito na ang tamang oras ng paniningil. Maliksing tumalon ang pinunong gabunan. Patalon na sinunggaban si Emilio. Walang tigil ang palitan ng kanilang mga atake. Nagkikislapan ang matatalas na kuko at metal. Nakakabingi ang bawat banggaan. Wala sa kanila ang gustong magpatalo. Matindi at madugo ang naging duelo. Lakas sa lakas ang laban. Pareho nilang naiiwasan na may masugatan. Naging maingat sa bawat pagkilos. Walang gustong magkamali.
Ngunit kailangang isa lang ang manalo. Isa lang ang maaaring nakatayong buhay. Sa tindi ng naging laban ay pareho silang kinapos ng hininga. Sa tuwing sumasalakay ang katunggali ni Emilio, pinag-aaralan niya ang kilos nito. Naghahanap ng butas kung papaano maitatarak ang matalas na sandata. Sa gitna ng labanan, hindi lang lakas ang pinapairal niya. Ginagamitan niya ito ng utak kung papaano makakagawa ng magandang estratehiya. Hanggang sa mahanapan niya ito ng magandang butas. Mula sa likuran, gamit ang liksi na kasing bilis ng kidlat, ay malayang nataga ni Emilio ang bahaging likod ng magkabilang tuhod ni Kapitan Gabino. Matapos tabasin ang mga binti, ay tinaga niya ito sa kaliwang balikat malapit sa puso. Napaluhod ang pinuno ng mga gabunan habang tumatagas ang malapot na likido mula sa mga sugat. Akmang tatabasin ni Emilio ang ulo nito, ay biglang dumating si Maria. Pinigilan siyang patayin nito ang ama. Nagmamakaawa si Maria kay Emilio. Lumuhod ito sa harapan niya at walang tigil sa pag-iyak. Alang-alang umano sa pagmamahalan nila, ay dugtungan umano ni Emilio ang buhay ni Kapitan Gabino. Dumating din ang dalawang nakababatang kapatid na babae ni Maria. Ang unang kasama nito noong naligo sa batis. Humahagulgol ang mga ito na lumapit sa ama at mahigpit na niyakap. Ayaw nilang mamatay ang kanilang tatay. Labis namang naawa si Emilio sa nobya. Hindi niya kaya itong makitang nasasaktan ng sobra. Nadudurog ang puso niya sa bawat pagpatak ng mga luha ni Maria. Imbis na patayin ang pinuno ng mga gabunan, ay walang imik siyang tumalikod. Marahang naglakad palabas ng gubat. Hindi niya pinansin ang umiiyak na nobya. Mahal niya ang dalaga kaya tinupad niya ang pagsusumamo nito. Habang papalayo siya, narinig niya ang malakas na pasasalamat ni Maria. Nangakong hindi na mauulit pa ang mga pagkakamaling nagawa ng tatay nito. Nang gabing iyon na iligtas ni Emilio ang baryo. Wala ni isang nasaktan sa bawat pamilya. Ngunit nasawi naman ang kanyang Lolo Tasio. Gayunpaman, napagbayad niya ang mga pumatay kay Lolo Tasio. Sa mga sumunod na gabi, naging payapa ang buong baryo. Hindi na muling sumalakay pa ang mga halimaw upang maghiganti. Ngunit hindi na sila muling nagkita pa ni Maria. Nagsimula na lang maglakbay si Emilio para tugisin ang kampon ng kadiliman na naghahasik ng lagim sa sangkatauhan. Tinupad ang tungkulin bilang protektor ng San Sinukob. Ngunit makalipas ang ilang taon, muli siyang bumalik sa baryong pinagmulan. Nanatili pa rin itong payapa. Tinupad ni Maria ang pangako bilang anak ng pinuno ng mga gabunan. Sadyang tadhana na ang gumawa ng paraan upang muling pagtagpuin ang landas ni na Emilio at Maria. Aksidente silang nagkita sa pamilihang bayan. Maaliwalas ang muka ng dalaga at mas lalong gumanda. Kaya mabilis lang ulit nahulog ang loob ni Emilio, lalo't hindi pa nawawala ang pag-ibig niya rito. Si Maria ang una niyang pagsinta, kaya kailanman ay hindi ito maglalaho. Sagad sa buto ang pag-ibig niya sa mayuming dalaga. Ang muli nilang pagkikita ay nagbigay daan para muling maibalik ang naudlot na pagmamahalan. Nagkapatawaran at nanumbalik ang init ng pagsinta. Kinalaunan, ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Mas lalong naging makulay ang pag-iibigan. Nagawang patawarin ni Emilio si Kapitan Gabino. Makalipas pa ang ilang buwan, ay tuluyan na nga silang nagpakasal. Nagsama at bumuo ng pamilya. Ang bayan ng mga gabunan ang nagsilbing kalasag sa mga karatig baryo. Sila ang naging matinding kalaban ng mga dayong halimaw na nais gambalahin ang tahimik na baryo kung saan nasa kalagitnaan noon ng paglalakbay si Emilio. Ngunit ang misyon ni Emilio ay hindi niya nakaligtaan. Nagpatuloy siya sa paglalakbay bilang manunugis ng mga masasamang nilalang. Tuwing natatapos ang kanyang misyon, ay umuuwi siya para makita ang pamilya. Ang tangan niyang gintong pangil ng buwaya
ay mas lalo pa niyang pinalakas ng husto. Nakabisado kung paano gamitin at palaging busog sa orasyon sa tulong ng isang magaling na albularyo na nakilala niya sa paglalakbay sa mga liblib na baryo sa Kabisayaan. Itinuring siyang bayani, tagapagligtas ng San Sinukob, tinaguri ang Pedro Pinduko ng Bisaya.